reject loan application na kahit anong oras ako mag-apply, approve pa din. Pagka meron kayo nung apat na utangan na to, makaka-survive na kayo sa araw-araw sa monthly nyo na expenses. Ito nga yung gamit na gamit ko at yes, super 100% recommended. Kaya kung sawa na kayo dun sa may kinokontak yung mga hindi mo inilagay as contact references, pinopost kayo online, puro pananakot na utangan online dahil personally, super the best nitong apat na to. Kaya ayun na, kung nangangailangan ka ngayon, kapos ka sa budget, alam ko makakatulong din sa ito, lalo na kung baguhan ka pa lang dito sa mundo ng utangan online. Kaya na, umpisahan na natin. So hi guys, welcome back again to my channel. Huwag mo kalimutan mag-subscribe and follow para sa mas madami pang utangan. Legit o hindi, nire-review ko yan dito sa my channel ko. Kung may requested ka din na gusto mong applyan, i-comment mo na yan para ako muna yung mag-review para sa'yo. Share ko nga sa inyo yung pinaka-mataas ang interest, pero pasok lahat to ha sa SEC cap, na dapat ay ito lang yung interest na pinapatong ng mga nagpapautang. So, umpisahan natin sa mataas na interest pababa. So, ang pang top 4 ko ay ang kasyalo or kasyalo. Pero ito guys ha, mas maigse yung terms na pipiliin mo and mas maliit na amount, syempre, mas maliit yung monthly effective interest rate nga na babayaran mo or madadagdag dun sa pinakauutangin mo. Kaya kung mas maaga ka magkaroon ng pera, pues piliin mo yung mas maliit or mas maigse na loan terms. So currently nga, ito yung loan ko sa kanila and na-reach ko na din yung maximum nila currently na pinapautang, which is yung 13,000 pesos. Pwedeng bayaran ng 15 days ng 29 days. Ng 28 days, 45 days. Ayan, depende dyan sa may options na ipapakita sa inyo. So, kayo pa rin yung mamimili kung gaano katagal, maigsi ba, or mahaba yung pipiliin mo na pagbabayad. So, I suggest dun ka sa may mas maigsi. Dito, yes, buong-buo mong matatanggap. Papunta sa may GCash. Sa umpisa naman, kung bago ka pa lang dito, possible na ma-offeran ka sa pinakamababa, which is 1,000 pesos. Kaya dito tayo sa 13K and pag 22 days to pay yung pinili ko, ang babayaran ko ay 14,761.89. Tingnan nyo naman kung magkano lang yung madadagdag. Para sa akin guys, okay na okay ako dito dahil buong matatanggap, maliit yung tubo compared do sa iba. Ang laki na nga ng kaltas, ang laki pa ng tubo. At kung maliit ka naman dito, meron silang penalty na 0.16% per day. Kung gusto nyo mas mabilis tumaas yung credit limit nyo, maging on time kayo laging magbayad. Huwag kayo magpapalate. So, ang pang top 3 sa may listahan ko ay walang iba kundi ang Tala. Kung wala pa kayo ng mga nababanggit ko, may lalagay ako dyan sa may baba para ma-download nyo. Automatic, doon na kayo ma-redirect sa application nila. Comment down below pala kung ano yung na-experience nyo dito sa may mga sinishare ko sa inyo para mabasa ko na din at maging aware din yung mga gustong mag-try. Pero sinasabi ko sa inyo, 100% recommended ko to. And disclaimer, yung approval dito is nakabase pa din sa my profile nyo, sa payment behavior nyo, doon sa iba nyo pang loan application dahil ito ay SEC and CIC compliant. So dito sa may Tala, yes, maximum na din yung pinaka na-reach ko dito, 25,000 pesos. And pwedeng bayaran ng 15 days up to 61 days to pay. Ayan, 2 months. Napaka-flexible din dahil hindi ka nila bibigyan ng eksaktong due date. Wala ditong options na 2 days. Wala. Ikaw yung mamimili dyan sa may calendar nila sa application kung kailan mo babayaran. Siyempre, makakalculate din yan kung magkano magiging tubo sa application nila. Nandiyan nga pala sa my description box sa comment section. Click nyo lang yan para ma-download nyo na yung mga application na sinashare ko sa inyo. So, dito sa may Tala, meron siyang one-time processing fee na 3.99 to 11.99%. At may daily service fee nga na nagre-range sa 0.30 to 0.43% per day. And for example, pinili nyo dito 61 days to pay. Yes, malaki yung madadagdag dyan dahil syempre nakadepende din kung gaano mo katagal pipiliin na bayaran yan. Syempre, mas malaki yung madadagdag dyan na daily service fee. So, kung mas maaga mo siyang mabayaran, mas liliit yung pinaka madadagdag dyan na tubo. Kaya mas mainam kung i-advance mo yung pagbabayad dito, mas maliit yan. Compared din sa may nakita mo na actual amount na babayaran mo. And for example, sa may loan ko, 25,000, meron ditong processing fee na 998. At merong nadagdag nga na total service fee which is 0.43% per day, kaya 3,225.
In total na babayaran ko lahat-lahat ay 29,223. And eto, mas liliit to pagka mas maaga ko siyang binayaran or finally paid. At pagka naman na-late ka ng pagbabayad dito, meron tong late fee na 5% of outstanding balance. So, ang pang top 2 dito sa may listahan ko ay walang iba kundi ang Maya Easy Credit. So, ito, pababa tayo ng pababa sa may interest dahil dito, ang wala tong tinatawag na interest, kundi service fee. Ito yung tawag sa may madadagdag sa may inalo-loan natin. So, yung service fee ko dito, dati 5.99, pero ngayon is tumaas siya, naging 8.49%. Pwede kang palonan ng up to 30,000 pesos, pero ako currently may 14,500 pa lang nga na credit limit. Dito medyo matagal lang tumaas dahil ilang months na din, mag-year na nga din mag-iisang taon na din, pero still, ang tagal tumaas ng credit limit ko dito. Aside sa may service fee, meron din ditong madadagdag na documentary stamp tax, pero sobrang liit lang. Yan yung mga madadagdag sa may ilo-loan mo dito. At pagka na-late ka dito ng pagbabayad, ay may 0.17% ng overdue principal amount mo. So dito, para mas magkaroon ka kaagad ng offer, gamitin mo lagi regularly itong Maya application. Mag-savings ka, mag-bills payment ka, mag-buy load ka, mag-bank transfer ka, gumamit ka ng QR. So lahat ng yan gawin mo para mas mabilis kang ma-offeran. So example nga ng loan ko, yung 14,500, ito ay 30 days to pay lang, 1 month to pay lang to, pero still napakaganda dahil revolving credit siya. Basta meron ka ditong unti-unting mabayaran, move na to sa available credit mo and pwede mo siya ulit utangin. So yes, ito pwede mong unti-untiin hanggang sa mabayaran mo lahat. Pwede siyang advance. So in total na babayaran ko is 15,739.99. So ayan, 30 days to pay lang siya pero still sobrang bongga nito. At ang pinaka-top 1, ito yung pinakamaliit nga na utangan na yes, talagang maire-recommend ko sa inyo. Dito kahit na ma-overdue ako is pinapaloan pa din nila. Wala iba kundi ang S-Loan na makikita sa may orange app. At yung first offer nga dito sa akin ay 12,500. Pwede tong bayaran na 3 months, 6 months, up to 12 months. Yung iba dito, puro S-Pay later pa lang ang meron sila, wala pang S-Loan. So may sasuggest ko sa inyo is maging good payer lang kayo dyan sa may S-Pay later. Magkakaroon kayo agad dyan sa S-Loan. And up to 100,000 pala yung maximum dito na pwedeng ipaloan, and as in cash talaga to. Mapupunta to pagka winidraw mo sa may Shopee Pay, and then pag nasa Shopee Pay wallet mo na, pwede mo na siyang i-withdraw sa banks or any e-wallets. And ito nga napakabongga dahil dati may admin fee na mababawas, which is hindi mo siya buong matatanggap. Pero ngayon, wala nang makakaltas na admin fee, kaya talagang buong buo. And isa pa, dati is 4.95 yung interest nila monthly, pero ngayon is 4.45 na lang. O diba, napaka-nice na to. So, eto nga yung sample loan ko sa kanila. Ito yung pinakamalaking amount na i-loan ko dito ha. 22,300 and good for 3 months. So, yan nga yung apat and yan yung pinaka-top 1 ko, yung S-Loan. Kaya napakabongga nung apat na yan. Pag meron ka nung apat na yan, ako, hindi na kayo mamomroblema every month sa mga bills payment nyo, sa pang-araw-araw nyo na gastusin. So, kung ano yung mga na-experience nyo dito, comment down below. Please, ingatan nyo yung mga accounts nyo pagka na-offeran kayo dahil nako, talaga matutulungan kayo nito sa oras ng pangangailangan nyo. So, ayun, utangin lang kung magkano yung kailangan and always be a responsible borrower. Pagka i-ginaw mo yan, make sure lang na kaya mong bayaran doon sa due date na in-accept mo and inagrihan mo. Ito din pala yung ginagamit ko na power bank, yung U-Green, and MagSafe na din yan. Napupuno nga nito yung phone ko and may sobra pa. 10,000 mAh and 30 watts. May on button dito kaya makikita mo kung ilang percent pa yan. So ito is meron pang 52%. And napaka-nice dahil meron pa siya ditong pa-handle and at the same time is Type-C din siya. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!